Hello, magandang hapon. Magandang hapon, tama ba? Magandang hapon nga mga kababayan ko. So, para serye tayo, no? Ngayong linggo. Tinanghali na ako ng gising, mga kababayan ko. So, mga kababayan ko, so ito yung pag-uusapan natin ngayon. Actually, matagal na to. Katapusan pa ng May to eh. Yung si FLM, di ba magtatayo din daw ng parisan? I don't know kung narinig nyo yung balita na yon. Si FLM po, si Francis Leo Marcos, ito yung nag-viral dati nung 2020. Yung binansaga na pandemic hero kasi marami daw siyang natulungan nung panahon ng pandemya na lahat ay questionable. Diba? So ito yung pinahayag ni FLM before. Panoorin natin mga kababayan ko, no? Kasi gigil na gigil siya kay Diwata na hindi malaman kung ano yung dahilan eh. 'Di ba? Ang caption dito, Francis Leo Marcos magtatayo ng parisan, libre walang bayad. Okay ka pares ko. 'Di ba? Play natin nga ano ba 'to? Diwatang bogluan pa nga ha. Abangan nyo yung parisan ng FFCI, ha? O patented to ha, magtatayo ako ng pares. Okay? Only rice. Only sabaw. Dito hindi ko naiintindihan. Yang FFCI kasi na yan ay nasita na ng SEC yan, Securities and Exchange Commission. 'Di ba? Ano ba yung FFCI? Wait lang ha, ano natin. Ito kasi yung sinasabi. Ito dito pa nga lang sa ano na to, budol na to eh. Tong sinabi niya na to eh. Kung titingnan natin ano ba yung FFCI na yan? Tingnan natin na para maliwanagan tayo lahat. Yung FFCI, yung unang version ng FFCI na yan, yung FLM Family Club nung una yan eh. Tama ba ako? FLM Family Club Incorporated ba? Oo, FFCI. Then, nung nasita ng SEC yan, nilipat nila ang pangalan na Filipino Family Club something, no? Tingnan natin yung history ng FFCI na yan. Para maliwanag tayo lahat. So dito meron akong file niyan eh nung nasita ng yung FFCI. Dali lang hakalkalin natin kasi ginagamit niya na naman yung yung FFCI men eh. To. Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng NBI ang itinayong foundation ng mga supporter ng umano'y scammer na si Francis Leo Marcos. Sinasabing ginagamit ito para makapanloko. Exclusive, nagpapatrol, Nico Bawa. Meron mo tayong visit order din yan. Nakilala si Francis Leo Marcos sa social media matapos mag-viral ang kanyang Mayaman Challenge kung saan hinihikayat niya ang pagdodonate ng yaman sa mga biktima ng pandemya. Pero inaresto siya ng NBI Cybercrime Division sa dating kaso ng illegal recruitment at human trafficking. Nadagdagan pa ito ng illegal use of alias at falsification of public documents dahil hindi raw Marcos ang tunay niyang pangalan. Dami niyang kaso, no? At kahit nakakulong, naghain ang kanyang abogado ng kanyang candidacy sa COMELEC sa pagtakbo sa Senado. Naglabas na ng babala ang SEC laban kay Francis Leo Marcos at sa foundation na Filipino Family Club International. Wala raw itong lisensya para maglikom ng pondo at ginagamit daw ito ng kampo ni Marcos sa panloloko. And they're trying to get financial support coming from OFW. $10, $50. Kasi minsan hindi yan material sa mga OFW. Totoo yun Yung pagkalap ng donasyon na yun, ito yung hindi naiintindihan ng tao. Sabi nila, hindi daw nang hihingi si FLM. Hindi naman talaga nang hihingi. Nagpaparinig na may tutulungan tayo. At yung mga, totoo to sinabi ni Sir, ganito kasi nagwo-work yung pagkuha ni FLM ng pera. Magla-live yan, di ba? Magpaparinig yan na may tutulungan, yung mga OFW tuwan-tuwa sa kanya. Then yung OFW magpapalipad sa kanya ng, ito sinasabi ni Sir Vic Lorenzo. Oko. And they're trying to get financial support coming from OFW. $10, $50. Diba? $10, $50.
Kasi minsan hindi yan material sa mga OFW Di ba? Yung mga OFW, ano lang naman yung magbigay ka ng $5. Kahit $1 nga lang eh. Magbigay ka eh. Di ba? Pero just imagine ilan yung supporters niya dati nun. Millions ang supporters niya nun. So yung sabihin na nating 1 million supporter niya nun, magpadala lang ng tigi isang dolyares yun. $1 million na yun eh. 'Di ba? Lalo na yung iba $5 pa magpadala, $10 pa, 'di ba? Wala nga naman yun, pero sa dami ng taong nagpapadala nun kay FLM, hindi siya nang hihingi ng diretsuhan. Paano ba 'yan? Papakita ko sa inyo ha. Ganito siya magparinig para magpadala yung mga OFW. Ganito example. Dahil lang, hahanapin ko lang yung ano ha. Ito yan oh. Ganito kayo dinadali ni FLM. Katulad ho ng aking sinabi, isusugal ko ho lahat para sa ating mamamayan. Willing na ho kung yung ibigay lahat. Actually ho, kinausap ko yung ibang mga partner ko kasi medyo malaki na ho yung ating gastos. At talaga namang ubos na ang aking savings. Ang natira lang ho sa aking bank account out of 100 plus million ay 200,000 na lang. Nakita nyo ho, buhay. Pinaghirapan ko ng mahabang panahon, pinagpaguran, pinagpagalan, pinagtuluan ng pawis at luha. Diba? Paawaan kayo ni FLM na ganyan. Yung out of 100 plus million daw na savings niya ay 200,000 na lang daw ang natitira. Pero wala namang pinapakita sa inyo yan. Basta ganyan magkwento yan. Ngayon, kayong mga napamahal kay FLM at supporter ni FLM, hindi naman kayo hinihingan, di ba? Pero kusa yung ay, si Idol wala ng pera. Kailangan magpadala na tayo. Doon na nag-i-start yung modus. Kaya nga tama to sinabi ni Sir Vic Lorenzo eh. Yung hindi kasi material sa OFW yun eh, yung pa $5 na padala, 'di ba? $20. $50. Kasi minsan hindi yan material sa mga OFW natin. Kaya lang, yung willingness natin to help yung mahihirap nating mga kababayan, unang-una walang accountability yan. Sino nag-a-account? Paniwala ng NBI, sadyang tinayo ito ngayong halalan para pagkakitaan. Meron silang intensyon. Oo, tinayo yan yung mag-e-election na. Yung FFCI na yan. Not to win, but to gain, to achieve financial gain. Purpose nun is to support his candidacy. Pero ipapakit na nila. Pero ayon sa abogado ni Marcos, wala silang kinalaman sa Naturang Foundation. Itinayo raw ito ng supporters ni Marcos lalo't mahigit 1 milyon sila sa social media. Diba? Yun ang dahilan ni Attorney Joni. Si Attorney Joni po yung abogado ni FLM that time. Ang sabi, anong sabi ni Attorney Joni? Ulitin natin. Purpose nun is to support his candidacy. Pero ipapakit na nila. Pero ayon sa abogado ni Marcos, wala silang kinalaman sa Naturang Foundation. Itinayo raw ito ng supporters ni Marcos lalo't mahigit 1 milyon sila sa social media. So wala daw kinalaman si FLM doon sa FFCI. Tama? Yun ang sabi ng abogado niya. Pero ang tanong, ito kung wala kang kinalaman sa FFCI, ano to sinasabi mo dito? Ng pares, okay? Only rice, only sabaw, may soft drinks pa, at masasarap. Libre, walang bayad. Para sa lahat ng buong Metro Manila yan. Yan, malapit na yan. Paresan ng FFCI. Ayan sabi mong gano'n Abangan nyo, yung paresan ng FFCI. Patented to magtatayo ako ng pares. Magtatayo daw siya ng pares, magtatayo FFCI. Akala ko ba wala kang kinalaman sa FFCI? Dito tayo nagkakaroon ng problema pagka kinokontra mo yung sinasabi ng abogado mo. Sabi ng abogado, wala daw siyang kinalaman. Tinayo lang daw yun ng mga supporter niya. Bakit biglang ganito? Ang sinasabi mo dito?
Ulitin ko, Diwatang Bogluan pa nga, ha? Abangan nyo yung paresan ng FFCI, ha? Patented to, ha? Magtatayo ako ng pares, okay? Only rice. Abangan nyo ang paresan ng FFCI. Patented to, ha? Magtatayo ako ng pares. Ng paresan. Come on, di ba? Only sabaw. May soft drinks pa, ha? At masasarap. Libre. Walang bayad. Para sa lahat ng buong Metro Manila yan. Yan. Malapit na yan. Ay ano ngayon kung gumastos ako ng 3 milyon araw-araw ay papapakain ko yung napakarami? Di ba? Libre. Ganyan siya magsalita. Para hindi gayahin. Di ba meron Diwata, merong Encanto. Abay, puro sila fantastic eh. Ito pangalan ng pares natin. FFCI, abangan nyo. Ang pangalan, dideclare ko na. Okay ka, pares ko. Libre. Para sa buong NCR yan. Abangan nyo yan. Ito yung pangalan. Okay ka, pares ko. Libre yan. Nakikipag-coordinate na ako sa government ng Pasay para makahingi ako ng malaking space kung saan pakakainin natin lahat ng mahihirap, mga street dweller, yung mga naglilinis ng kalsada, ha? Only rice, only sabaw, only gulay, only gulay. Ayan, may gulay din, tapos may pares, tapos may soft drinks. Libre. Okay. Tapusin ko lang yung humanitarian ko sa Northern Luzon. Yeah. Yan yung aking plano. Tandaan nyo yung pangalan ng paresan na gagawin namin. Marami po kami dyan. Kasama ko LGU dyan. Naku, kasama pa LGU daw, ano? Okay ka, pares ko. Pinagsama yung Encanto at saka yung Diwata. Di ba? Doon sa okay ka, fairy ko. Ako naman iba. Okay ka, pares ko. Libre pares. Unlimited for all. With libreng soft drinks. Isa lang yung soft drinks. Iyon na mag-iisip. Alam kong nandyan ang FFCI. Tutulungan ako dyan sa proyekto na yan. Diba? Magbabago na naman. Tutulungan daw. Kasi, dahil hindi siya yung FFCI, ang niya doon, yung mga tao niya na naman, papagastusin niya doon. Kaya hindi ko naiintindihan to eh. May time ito na tinatanggi niya na part siya ng FFCI. May part na, kiniklaim niya na sa kanyang FFCI. Na warning niya na SEC. Ito pa isang patunay, mga kababayan ko. Kung dali lang ba't di po pumapasok yung di ba dinisolve nyo yung breakaway dun sa grupo nyo? Dali lang ipapakita ko sa inyo. Di ba sabi nila hindi daw sila FFCI? Lagi niya sinasabi kasi yun ay inano lang ng mga member niya. Pero may memo dito, men eh. 'Di ba? May memo dito, Ang tagal kasi mag-load ng Messenger ng FB. Ito to. May memo dito na may dinidissolve kayong grupo. Ayan Pero bakit dito sa memo ng Filipino Family Club International Inc. na to, kung izo-zoom nyo yan, mga kababayan ko, meron kayong tinitiwalag dyan sa grupo. Sabing gano'n, finally, upon the recommendation of FLM and with the approval from majority FFCI President, tamo, may approval ka dito tapos sasabihin mo wala kang kinalaman sa FFCI? May tinarminate kayong dyan breakaway group nyo Tapos may recommendation ka pala, tapos sasabihin mo, wala kang kinalaman dyan, men? Ano ba? Kaya hindi ko naiintindihan anong layunin dito. Balik tayo dun sa na yan, sa issue na yan. So, ang nangyari, napasubo itong mga ni FLM, yung mga bata niya. 'Di ba? Nakapagbitaw si FLM na magpapatayo daw FFCI niyan Libre. Lahat ng mga natutulog sa bangketa, sa luneta, kung saan man dito sa buong Metro Manila na walang makain. Hintayin nyo Gagawin ko yan. Pagkatapos lang ng humanitarian ko sa Northern Luzon. Okay ka,
pares ko, libre pares. Nako. Ano kayo ngayon? Yan ho ang aking gagawin. Oh, ngayon, 'di ba? Ngayon hindi niya na matutupad 'yan. 'Di ba? Nakapagbitaw siya. Matalino din 'to sa FLM eh. Anong gagawin niya para hindi matuloy? Ito naman yung ginawa niya, no? Napaka-pathetic nito, men. Ano ba? Ito naman ngayon, ang ginawa nila FLM, gumawa sila ng fake account ni Diwata. Ito yung nangyari. Pasensya na po sa mga ugali. Totoo ha. Gumawa sila ng fake account ni Diwata. Tapos nagsusorry yung fake account ni Diwata kay FLM. Sabi ni Diwata, pares, overload of the pasensya na po sa mga ugali ko pinakita, medyo pagod na kasi ako at stress na Mr. FLM. Okay. Kung ikaw yan. Okay, paring Boyet. Huwag mo na ituloy yung lugar. Kung ikaw... Ang galing ano? Di ba? Ginawang bobo na naman yung mga nakikinig sa kanya. After niyang paasahin na magkaroon ng parisan, biglang iuurong. Kasi naramdaman niya, hindi niya na kayang gawin yun, men. Di ba? Kasi paubos na yung supporters nito eh. Iilan na lang yung nagpipinan sa kanya. Talaga yan, ha? Siya ba yan? Si Diwata ba yung nagbe-message? Nux. Diwata pa. Faceless Ross, siya ba yan? Si Diwata ba talaga yan? Nux. Oh, Diwata, Parles Overload eh. Kasi sinabi niya, pasensya na po sa mga ugali ko. Okay. Paring Boyet, hindi ko na itutuloy yung Hayaan mo na maghanap buhay yan si Diwata. Pathetic. Ayan, siya daw talaga yan. Okay. Pathetic. Okay, ganito. Sandali, iparirinig ko siya. Tatawagan ko na si Boyet Del Rosario ngayon. Sandali, hintayin mo. Nux. Pathetic na galawan to, men. Biglang hindi na itutuloy. Oh, ito. Di ba? Tawagan ko na. Just imagine, ilang tao yung pinaasa mo doon. Let's say may mga naniwala sa'yo doon, ano? Ilang tao yung pinaasa mo doon na magkakaroon ng parisan doon na magiging libre. Di ba? Tapos biglang hindi na itutuloy. Dahil nandiyan ka. Sige. Ay, nako. Sanay na sanay talaga ito mag, Ewan ano ko eh. ba? Bakit, alam mo, yan lang naman yung ano ko eh. Ay, nako. Tawagan ko yung anak, si Yuyu. Norman Mangusin. Ngayon, kailangan tawagin sa harap ng camera para kunyari hindi na matutuloy. Ganun lang ba yun, men? Ano ka ng pwesto, biglang ka-cancel mo? Lupit mo, ha? Masaya. Para nga naman mabawi niya na. No, Guy. boss. Si ano to eh? Kaboses to ni Sardong Batalan eh. Yung ano, tinan mo oh. No, Guy. boss. Sabihin mo kay Yuyu, nagme-message ngayon sa akin si Diwata. Humingi na ng pasensya. Oo. Sabihin mo. Kaboses ni Sardong Batalan eh. Paparinig ko sa inyong, si Sardong Batalan, ito yung right hand niya. Right hand niya si Sardong Batalan. Hindi naman yun yung ano ba, Sir FLM. Ano din, ito, tamo yung boses na ito ni Sardong Batalan Moralison Miguel Abshab, shout out. Di ba? Anab Kailo, FFCI Laguna. Di ba boses ni Sardong Batalan yon? Kunyari may tinawagan siya hindi mo nga ipinakita yung tinawagan mo eh. Hindi na natin tutuloy yung parisan dyan sa Pasay. Yung pares na libre, yung okay ka pares ko. Okay, boss. Sige, boss. Tamo? Boses ni Sardong Batalan. Tulog ka pa? Ay, nako. Boss. Naka-live ako, naririnig ka nila. Sige, boss. Sabihin mo ngayon kay Yuyu, magbihis ka, sabihin mo ngayon kay Yuyu
na sabi ni boss, hindi na raw na itutuloy yung parisan dyan. Pero yung bar mo, itutuloy natin yung bar mo. Okay, boss. Sige. Saan lugar yung bar mo na itatayo? Dito, Park Avenue Mansion po. Park Avenue Mansion. O, pupunta ako dyan. Sige, boss. Tapos, imbitahin mo na rin si Diwata. Andito, nagme-message sa akin eh. Sige, boss. Pag open up July 20, ano boss, opening. July 20. Okay. O, sige. Magbihis ka. Pumunta ka ng City Hall ngayon. Punta mo si Yuyo. Sabi ni Boss Francis. I-message ko na rin siya. Sabi ni Boss Francis, hindi na raw niya itutuloy yung parisan niya na libre. Okay. Huwag na raw kayo mag-abala. Storyahe! Okay, boss. Sige, sige. Okay. Thank you. Maraming salamat. Naka-live ako eh. Okay. Sige. Thank you. Panoorin ka rin live na yun. Panoorin mo. Andiyan si Diwata. Nagko-comment eh. Okay. Okay, boss. Sige, boss. Okay. Para sa'yo yan. Hindi ko na itutuloy. Basta yun na lang. This is bullshit. Nakalusot. Hindi na gagawin yung ano. Di ba, napaka-pathetic no, men? Ano ba? Bakit ganyan ka, Sir FLM? Maraming umasa sa'yo na magkakaroon ng parisan eh. Tapos hindi mo na itutuloy. Ano ba? Ay, nako. Anyway, mga kababayan ko, move on tayo. Isisingit ko lang to, nakahanda na kasi yung video eh. Di ba, nung past content ko sa Pares serye natin, nagwa-wonder ako kung ano ba talaga ang lasa. Kung magkaiba ba yung lasa nito, yung sa Quezon City, doon sa main branch sa Pasay. So, meron dito nag-review, nung June 7 lang to men eh. Panoorin nga natin to. Sa loob? Anong ano? Ito si ate, kausapin natin. Okay lang na gano'n, pero dapat lagyan naman ng konting sarap. Ayun Kasi si ate na... kumain lasang... Mukhang naniniwala na ako na yung parisan na yan. Si Diwata din na may-ari ah. Wala daw lasa. Tawel eh. Sabi niya. No. Kumain na kayo te sa loob? Anong ano? So ito na ngayon yung parisan. Parang wala ng tao, men. Di ba dati namumutok sa tao yan? Kumain na kayo te sa loob? Anong ano? Ito si ate, kausapin natin. Siyempre, mga supporter ni Diwata dyan, sasabihin, sino ba nagsabi sa inyong pumila dyan? Pero nag-i-invite si Diwata na, oy, kumain kayo, pag hindi nasarapan. Sino ba nagsabi sa inyong pumila kayo? Okay lang na gano'n, pero dapat lagyan naman ng konting sarap, lasa. Ayun Kasi si ate na... kumain lasang tawel eh. Sabi niya. Ate, Hindi, matabang talaga. Dapat yung... honest review lang. Yung ano nila, lalo na yung gravy nila, dapat lagyan nila yan ng dairy cream or ano para mas lumasa. Yung ice cream nila, Alam mo, may point yun, ano? May point yun. Ako, for me, forgivable naman kung ano eh. Kung walang, yung sinasabi natin wala lasa. Forgivable sa akin yung chicken. 'Di ba? Kung totoo man yung sinasabi nila. Basta yung sausawan, yun ang magdadala ng lasa. Dahil usually yun naman ang papel ng sausawan, 'di ba? Yung dip. Yun ang papel para magkaroon ng flavor. Ngayon, kung yung sinasawsawan din wala ring lasa, may mali, 'di ba? tunaw pa. Hindi pa raw matigas. Honest review lang. Ano hindi pa matigas? Ano hindi Yan nila yan ng dairy cream or ano para mas lumasa. Yung ice cream nila tunaw pa. Hindi pa raw matigas. Parang hindi pa siya ready, no? Honest review lang po talaga. Tapos na kayo kumain natin sa loob? From Quezon City pa po kami doon sa Laloma. Okay. Siyempre, cute diba po? O yun ang main reason. Huwag niyong idadahilan sa akin na
Kung hindi masarap, marami bang pipila? Number 1 talaga reason yung curiosity. Meron naman siguro nasarapan na pumila uli. Pero hindi ganun karami eh. 'Di ba? Main reason talaga siguro walang time itong pumunta ng Pasay. 'Di ba? At ito mas accessible sa kanila sa QC. Kaya sila pumunta. Kami kung anong lasa. Trinay lang nila ate. Pero disappointed po kasi wala po talagang lasa. Parang yung pagkain ng isake. Ito sila. Honest swear. review lang to, honest review. May na-interview tayong dito, yung galing nasa loob ni Madam Diwata. Kayo nang bahalang humusga nila, order, tinake out na lang nila. Kasi yung mga sa aso. Ayan, kasi pwede ko sabihin, baka mamaya hindi naman talaga kumain sa loob yan, di ba? Hindi naman talaga kumain sa loob yan, baka mamaya naninira lang yan. So, typical kasi, yan ang sasabihin ng mga supporter ni Diwata. Ito may take out menu. Sayang. Aso namin yan, baka sa sige ate. Aso. So, basa tayo ng comments dito, mga kababayan ko. Katulad nito, no? Iba talaga panlasa ng mga taga-QC kasi puro parisan na dito. Kahit saan ka umikot, alam nila yung masarap sa hindi. Marami bang parisan sa QC? Oo. Sa mga kanto-kanto, no? Pero for me, kahit hindi ka naman siguro taga-QC, alam mo yung general lasa ng alam mo naman yung masarap, 'di ba? Meron tayong meron tayong panglasa na pang pangkalahatan, 'di ba? Yung alam mo yung masarap sa hindi, yung generic na masarap, 'di ba? Kasi yes, sinasabi ko no na subjective ang pagiging masarap. Pero may tinatawag tayong masarap eh. Ibang-iba kasi pag sinabi ng tao na hindi talaga masarap at marami nagsabi. Okay lang kung isa-isa lang. 'Di ba? Pero yung bunch of people na pumunta doon na sinabi na hindi masarap at walang lasa. That is something, 'di ba? Tingnan natin baka may review pa dito para maging patas naman yung hanap tayo ng Diwata QC review. Quezon City review. Yung ito. Hindi ba? Yung review kay sa Quezon City. Mga opening to eh. Ito. Hello guys, Diwata Pares ito na. Ayan guys, yung kaibigan natin galing pa yan ng Vietnam at umuwi dito para matikman si Diwata. 4 days ago, wala na rin tao talaga what do you mean wala ng tao? Hindi na ganoon ka-hype. Sabi sa inyo opening lang yun Si Diwata Pares ang gustong tikman. Ang Pares pala ni Diwata. Ano ba talaga? Ayan si Diwata guys. Ayan guys, same process sa main branch. Pipila ka muna, magbabayad ka muna. At yan lumabas na yung pogi kasi nagantay ng pila. Ayan guys, nakapila na kami kasi tapos na kami magbayad. To be fair naman, mukha naman masarap no? Ayan guys, bagnit tsaka chicharon bulaklak. Yan yung kasama sa Pares Overload. Pag-ngising-ngisi pa kasi excited na matikman si... Mas maganda ang serbisyo dito. Ito yung sinasabi ko na ramdam mo yung iba yung may-ari Kasi tinan mo, ibang-iba yung appearance pag in-order mo. Pares pala ni Diwata. Ayan, soft drink size. Free yun. Ayan, ito na yung pinaka-honest review. Makikita yan sa mukha guys. Hindi yan sa pagkain malalaman. Sarap daw. Naglo-load na naman. Hindi naman
Tingnan natin yung ano ba yung base ng alam. Tawan-tawa siya guys kasi Goods daw. Goods daw talaga guys. Nagsiya niya, mabash, sorry ha. Takot kasi mabash. Pero honestly review, makikita sa mukha. Yan no. Goods daw. Takot daw mabash. Kayo na mag-intindi guys. Thumbs up ha. Masarap. Yan guys, meron pa silang ibang menu kung ayaw nyo ng pares. Salamat. 2 days ago. May mga nag-ano naman. Depende sa paglalagay daw ng condiments. Pero, makikita nyo dito, men. Hindi na siya ganun ka-blockbuster. Malayo nung opening. 'Di ba? Ako, tingnan mo, hindi na siya ganun kadaming tao, men eh. Ayun oh. Ito supposed to be hapon na to, no? Dapat marami ng tao dyan. Ano ha? Fearless forecast, parang boxing eh. Bibigyan ko yan hanggang gitna ng 2025. Mukhang nararamdaman ko, ano to eh. Madaling matatapos to eh. I could be wrong ha. I could be wrong. Pero bibigyan ko yan hang mid-2025. Malupit na sila nun kung umabot pa sila ng kalahating taon ng 2025. Kasi talagang ano lang eh, ningas kugon lang talaga eh. I'm so sorry po ha. So, yun lang po muna para sa ating pares serye ngayong hapon. Maraming salamat po. Bye-bye. May boses na nagtatas, Pongo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag.